Ayun. Hello. Mga kariyak, dito na naman, ano? Meron naman tayong bagong ipakitang video at bibigyan ng reaction. So, ngayon mga kariyak, yung sinasabi ni Juan Ponce Enrile tungkol dun sa kaso ni Sara Duterte na pinail ng mga NBI, no? So, pakikinggan muna natin mga kareact, no? Tapos saka natin na bigyan ng maliit na opinion o reaksyon. Pero bago tayo magsimula, kareact, please like and subscribe. Sige kareact, panoorin muna natin. At ito pala kareact, pagkatapos nito, no, panunurin naman natin may isang magaling na lawyer. Magbibigay siya ng reaksyon naman tungkol dito sa ano. Pakikinggan na lang. Panurin muna natin mga karyak. Hindi maaaring sampahan ng kasong kriminal si Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile tungkol sa umano'y bantang pagpapapatay ni VP Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay maipapatay. Ipinaliwanag ni Enrile na isang conditional ang pahayag ng Vice Presidente. Gayunpaman, ito ay may seryosong implikasyon na sinasabing bawat krimen ay may guilty mind at guilty act. Dagdag pa ng dating senador, kung may tangkang pagpatay kay Duterte, ngunit hindi ito magtagumpay, maaring mapagbintangan ang unang mag-asawa at si Romualdez na maaring magpalala sa hidwaan sa politika at gamitin ng iba para sa kanilang sariling kapakanan. Ayun mga karyak, no? Malinaw yung balita. Pero ito kasi mga karyak, no? Ang sinasabi rito, yung parang may gusto kasing tumbukin si Manong Enrile, no? Mayroon siyang gustong tumbukin na hindi kasi ito binigyan ng masyadong pansin. Kumbaga hindi masyadong binigyan ng pansin kung ano talaga yung tinutukoy ni Manong Enrile rito. So kailangan bigyan ng ano kasi ito bigyan ng din ng mga media kung ano yung gustong mangyari, no? Gustong ibig sabihin ni Manong Johnny. So ngayon kareak, mayroon tayong isang video na panunurin. Itong magandang reaction to, isang magaling na abogado, no, si Attorney Claire. So sige mga kareak, panurin natin si Attorney Claire kung ano yung kanyang side dito, no? So sige kareak, simula tayo. Sabi niya, unahin natin to February 13 to, kagabi. Enrile, no charge may be filed versus Sara at this time for conditional threat. Okay? Sige, basahin natin, ha? Siyempre, alam mo naman mga ka-clear ngayon, kanya-kanyang opinion ng mga lawyers, ibang opinion ni Justice ganyan, ibang opinion ni Justice ganon. Diba? So, depende na yan, ano mangyayari ba sa DOJ. Okay? At, siyempre, ang final say dyan, Korte. Okay? Kahit ano pang opinion natin dito, mga ka-clear, opinion lang itong mga pinag-uusapan natin. And we're just studying the elements of the crime. Okay? So sabi niya, no criminal charge may be filed against Vice President Sara Duterte over her remark that she had ordered someone to kill President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, and Speaker Martin Romualdez if anything happened to her. Sabi ni JPE. So ibig sabihin, walang pwedeng ikaso, even inciting to sedition. Kasi ngayon, ang pinagtutuunan nila, mga kaklira, na issue ay yung grave threats. Diba? Grave threats pinagtutuunan nila. So, di ko alam kung ito ba, sabi niya, no criminal charge, so lahat yun. Diba? Pero tandaan natin, hindi naman, teka lang, basahin natin to. Ay, Chibi! Hello! Happy Valentine, Chibi! Yan. Chibi. Miss ko na si Chibi. Ay, pakibati po sa asawa ko na si Malu. Wow naman, Roel, ang sweet Teka lang,
Kausapin ko muna si Rowena. Ulit. Ay, simulan pa. Naku, the charge could be made at this time against Sarah for her aforesaid statement because it is conditional. Mga ka-clear, dito medyo, hindi ko siya maarok, Pero, hindi ko sasabing mali siya. Hindi ko lang siya maintindihan. Okay, care must be taken by both sides to prevent evil. Third parties from taking advantage. Ito malalim to. Mamaya titigapin natin to. Dito lang muna tayo sa conditional, Pero babasahin natin to. Kasi mga ka-clear, ganito yan. Pag grave threats kasi, talagang, in a way, conditional yun. Bakit? Yung nature niya kasi is hindi, yung threat mo, yung gagawin mong pagpatay, hindi mo naman gagawin eh. Diba? You will just do it in the future. Okay? Ito yung mga kira. Pero hindi ko sasabing mali siya. Yun yung kasing sinasabi na, kung mamamatay ako. So parang yun yung sinasabi ni Attorney Claire na for the future lang yung pagbabanta ni BP Sara, So yun yung pagkakaintindi ko sa sinasabi ni Attorney Claire, Sabi ko nga, korte lang makakapag-decide dito. Okay, pero ito lang muna tayo, Yung pinaka, although discuss ko na to, pero ito, mas laliman natin ng konti, Para hindi tayo magkagulo-gulo ng pagkakaintindi. For our own consumption ito, okay? So, una, tanongin natin, may existence of threat ba? Diba? So, the accused must have made a threat. Meron ba? To inflict harm upon the victim's person, honor, property, or family. So, dito tayo, di ba? Papatayin So, to inflict harm upon the victim's person. Meron, di ba? So, the threat must be explicit and unequivocal. Meron, di ba? Whether expressed verbally. Verbally naman Okay? Harm, threatened, must constitute a crime. Yes. I will kill. Okay? So, meron, diba? It constitute a crime. Intent to intimidate. Yung pagkakasabi ni BP Sara, you decide. You evaluate. Nag-i-intimidate ba siya? So, paano bang nag-i-intimidate? The threat must be made with intent of instilling fear. Meron ba? Nakakreate ba siya ng fear? So, dito, magtitingin tayo dito, Intent for us, na hindi victim doon, we can sense the intimidation. We can sense that she wants to create that atmosphere of fear sa atin na hindi tayo yung binibiktima niya, Pero, nasa-sense natin na meron, Ayan. Instilling fear or coercing the victim to act against their will. Dito kasi, may or, di ba? So, dito lang tayo. Diba? Kasi dito, hindi naman niya kino-coerce yung victim to act against their will. Kasi, ang condition niya is, kung mamamatay ako, or kung may mangyayari sa akin, di ba? May mangyayari sa akin, may kinausap na ako, na patayin mo. Diba? That's harm, inflicting harm upon the victim's persons. Okay? Pero hindi naman siya nagko-coerce for them to act. Kasi ang gusto nga niya, hindi sila mag-act. Kasi ang sinasabi niya doon is, diba, kung papatayin nila ako, diba, ang mas gusto niya is, huwag gawin. Kasi kung ginawa nila, doon siya, yung taong kausap niya, siya ang papatay doon sa mga tao. Okay? So, nandito lang tayo to instill fear. Yes. Yan Now, threat made without immediate execution. Ito Ito yung sasabi natin na definitely it's conditional. Baba. Not conditional na may with condition. But it's conditional in a way because it will not be done immediately. It will without immediate execution. Bakit? Grave threats involve a promise of future harm. Future harm siya. Kasi, kung gagawin na yun agad, KIL kita, ginawa ka agad, hindi yung grave threats. Murder yun. Okay? So, according to this, sabi niya,
Merong dalawang klase ng grave threats. Conditional threats, di ba? Ito nga yung may kondisyon. Di ba? It's either, maiiba rin ang penalty niyan kung nagtagumpay ka, na ginawa niya yung isang bagay against his will dahil natakot sa'yo. Or hindi niya ginawa yung condition mo. And there is also unconditional threats. Basta, patayin kita. Ba, nainis ako sa'yo eh. Patayin kita. Di ba walang condition? So, hindi ko maintindihan kung ano yung pinag-uusapan nila conditional threats. When in fact, conditional threats is considered doon sa Article 282 ng Revised Penal Code. O kasi siguro sinasabi nila, kasi hindi naman pa nagaganap. Diba? Talaga naman hindi pa magaganap. Kasi future nga. Pag ginawa, saka pa lang gagawin yung threat. So, nandun ka lang sa stage na hindi dapat gawin yung isang bagay, otherwise, patayin mo sila. Diba? Nandun ka, pero may condition ka. Pero yung threat mo ng pananakot to instill fear, nandun na. So, yun lang yung definition natin, mga kakri. Hindi natin sinasabi na mali sila. Okay? Depende yan. Nasa kami pa rin yan ng husgado. Paano itong i-evaluate ng DOJ? Ang pinag-usapan lang natin dito ay kung paano natin aalamin kung anong elemento ng grave threats under the Revised Penal Code. And, maliban dito mga klira, ako tingin ko, maliban dito, another, hindi siya element, but I think additional requirement is to show the effect of these threats on the victims. Kasi kung victims mismo, hindi magsasabi, joke lang yan. What effect yan sa akin? There's no grave threats. Diba? So, kailangan manggaling yung threat, kailangan manggaling na sila ay natakot, yan ay mula mismo sa nabiktima o yung tao mismo tinakot. So, I think it's very, very important. Nobody can testify in favor or on behalf of the victims. Kung yung victims mismo, tinatawanan lang, halimbawa, or hindi nagsalita, walang sinabing natakot sila, tahimik lang, how can you say that it's a threat? It is considered a threat kung hindi sila na-threaten. So I think that's important. That's important requirement to prove. Okay, well anyway, dito tayo mag-dwell mga ka-clear, ha? Okay, dito tayo mag-dwell. Pinakita ko lang sa inyo. Yan. Additional knowledge yan. Okay, dito tayo mag-dwell. Okay, basahin muna natin. Greg Oms. Halimbawa, matigos si Sarah sa mga kaanak sa war on drugs. Makatarungan bang si BBM Balikat? Ito nga. Yes, Greg Oms. Ito basahin natin yung nasa ano yung gustong ipakita ni Juan Ponce Enrile dito sa mga sinabi niya. Okay? Sabi niya dito, Enrile said while warning the two sides that third parties could take advantage of the situation. Yan yung kay Greg. Third parties could take advantage of the situation. Can it be ambush me? Palalabasin may nagtangka? When in fact, gawa-gawa. Ambush me plot, like kidnap me plot. Diba? Ito Although, nandito pala tayo. Diba? Nandito na tayo Okay na tayo sa conditional. Nandito na tayo. Ingat daw. Ingat, Sabi niya, care must be taken by both sides to prevent evil third parties from taking advantage of it for their personal benefits, whatever these are. Okay? So, sasabi niya dito, third party. So, yun mga kareak, papasalamat tayo kay Attorney Claire, at hiniram muna natin yung kanyang video, ang kanyang reaction doon sa tungkol kay Manong Johnny, doon sa pagsalita niya tungkol sa kaso ni Sarah. Ang focus talaga dito mga kareak, yun na nga,
kunin natin yung magandang paliwanag ni Atty. Claire, no? Na ang sabi ni Manong Johnny na itong kaso ni Sarah ngayon, itong sinasabi nilang grave threat ay kailangan hindi nga ito maaring kasuhan si Sarah ng grave threat kasi nga unconditional siya, kumbaga for the future. Pero ang usapan kasi rito na pinag-iingat niya yung both side, baka kasi yung third party ay may interest. Halimbawa, kung kay BP Sara, ambusin siya. Hindi natin alam kung totoong ambus ng kabila o paambus-ambus lang. Tapos, nakasurvive. So, sinong malalagot ngayon? Di yung family first, si Pamilya Marcos. Ganun din kay Pamilya Marcos. Kung meron mang gustong magtangka sa kanila na gawan sila ng planong hindi maganda, si BP Sara naman ngayon. Yun yung sinasabi ni Manong Johnny na mag-ingat sila. Kasi maaaring mangyaring may pangatlong tao na magti-take advantage doon sa pangyayari, doon sa video o doon sa salita ni BP Sara na sinasabi nilang grave threat. Yun. At ang sinasabi pa rito mga ka-react, no? Yung kumbaga seryoso itong bagay na to, itong part na to, ang sinasabi ni Manong Johnny, seryoso itong part na to dahil nga mayroong maaring hindi magandang pangyayari kung sakasakaling meron mang magpaplano. Kaya ang inaano rito na hindi siya masyadong binigyan ng media ng pansin na kailangan pansinin natin yung sinasabi ni Manong Johnny kung ano talaga yung nilalaman doon. Yun yung gustong sabihin ni Atty. Claire na hindi niya maarok kung anong ibig sabihin ni Manong Johnny. So yun yung gustong sabihin ni Manong Johnny na ingatan to at bantayan tong pangyayari na to dahil talagang maaaring mayroong magti-take advantage sa pangatlong tao. Yung both na makikinabang kapag both Marcos and Duterte ay mawawala. So yun yung sinasabi diyan. Kaya kailangan bigyan to ng pansin at talagang doon natin ibigay kaalaman sa mga tao na itong bagay na to ay isang seryosong pananaw ni Manong Johnny. So siguro naman mga ka-react, mahaba na yung aking reaction doon. So muli ako'y papasalamat at magandang araw sa inyo. Kanina hindi ko nasimulan sabing magandang araw, panibagong reaksyon. So ngayon ko sasabihin, panibagong araw, panibagong reaksyon. At please mga ka-react, like and subscribe. So hanggang sa muli mga ka-react, gagawa ulit tayo ng isang video at reaction. So salamat at bye-bye.